wag daw magtatakwil kahit pinakamaliit na kapatid. Sabi ko, Oh, that's good. kalokohan yan. Biruin mo, paano hindi magtatakwil? Kayo nga mismo, kayong royal family. Biro mo, hindi nyo naman inaaruga yung mga kapatid. Inaaruga ninyo pagka may nakakakita, pero behind the camera, no, wala kayong pakialam sa mga kapatid. Tingnan ninyo, bakit hindi nagkaroon ng ano, ng ingay sa loob ng iglesia yung napalakol? Kasi yung napalakol, ang tawag nila doon, sintu-sinto o siraulo. Yung pinalakol habang nagpapasalamat. Oo. Nabasa ko lang dun sa sa Reddit eh. A week before na mangyari yung palakulan, bumili yun sa tindahan ni Beth Rason, yung mother ni Daniel Rason. Nangingi siya ng sukli. Ako nagka-share kasi ako during that time. Doon sa tindahan, nangingi siya ng sukli. Kahit wala siya sukli, binigyan ko ng sukli. So nandun ka when that happened? Na? Nandun ka when that happened? Nandun ako when that happened. Kasi ang mahal-mahal naman. Incident? Yes, nandun ako nung palakulan incident. So when was that? Pasalamat yun mismo. Yes, never binanggit yon. Sabi ko, Mami, binigyan ko pa nga po ng sukli yun, no? Sabi ko kasi ngingi siya ng sukli. Baka po walang pera, sabi ko. Nagpaluwal ako. Magkano lang naman yung hiningi ng kapatid? Napakamahal kasi naman talaga nung panida nila. Kaya... syempre, isipin mo na lang palagi ang pag bumili ka, it's for the gawain. Lagi naman ganun. Lahat naman tayo, I think, everything na in-spend, ako, sa dami ng mga, hindi ko sasabing malaki ang binibigay ko, ha? I'm pretty sure mas marami ang nagbibigay ng mas malaki kung ano man ang binigay ko or anong naituwang ko. Ang point ko is, alam sa lugar namin o sa lokal, kapag nilapitan ako, sinasabi ko kung ano yung saan ako okay mag-help, saan din ako yung wag na muna dyan. So, isa lang naman ako sa mga core ako, part ako ng core. Wag. Kung hindi ko alam yun, dapat hindi ko alam yung ibig sabihin ng core, di ba? So, miyembro ako noon. Naging pa ako dyan sa copy na sabi, may pagka-insurance, pero okay na rin din. Kung wala man ako na benefit doon, okay na rin. Yung huling copy, yung merong amount na binabayaran parang insurance type daw. Yeah. I was part of that too. Kasi nga for me, ang gusto ko makatulong. 1,200 yata kung di ako nagkakamali yung premium. Yes. So, nagkaroon ako ng ganyan. May mga months na nami-miss out ako. Pero syempre, papaalalahanan ka, 'di ba? So, yun, hindi ako tumatalikod pag alam kung para talaga sa gawain. Ang madalas na na dinidecline ko politely, for example, concert, yung Wish, yan, medyo hindi ako masyadong, hindi ako masyadong pala suporta doon. Pero sa, yung Loop, yan, MCGI Cares, saklap lang. Meron akong kukwento. Experience ko. Do you know that there are some exiters who are undertaking medicine? I wouldn't be surprised kasi iba-iba tayo ng kapasidad to take yung situation. May mahina, may strong. I'm not saying I'm strong. Kasi may nagtanong sa akin, kanina ganito rin yung binanggit ko, may nagtanong sa akin isang kapatid, sabi niya, Miss D, naka-move on ka na ba? Sabi ko, yes, somehow, pero may mga triggering. Parang yan parang sugat yan. Gumaling man yung sugat mo, pag nadali ulit, babalik ulit, maghihilom, mag-ano ka ulit, masusugatan ko ulit, maghihilom ulit. So it's triggering, no? Sabi ko, ano yung mga triggering sa akin? Like for example, ito Badong. I asked you this question, pero hindi ko na i-elaborate. Seeing the information yung about the mansions and everything, wala man nagko-confirm sa side nila. Okay na yon. Pero my point is, sa tagal na panahon,
nakikita natin lahat namin, ikaw kasi nandiyan ka, nakikita namin yung visuals nung theater, yung mini theater, nakikita namin yung pagpasalamat eh. Nakikita rin namin yung green screen, pagpasalamat, nakikita namin yon. Nakikita rin namin yung kung saan nagpapasalamat yung umaawit ng handog awit yung kasambahay. Sa Nakikita bahayan. namin yun. Yeah. Nakikita namin yun. Pero alam mo, Badong, isang bagay lang. Never pumasok sa isip ko na mansion or a grandiose house yon. Why? Kasi pinapagmukha nilang cramped. Alam mo, pumasok pa sa isip ko, kawawa naman yung mga kapatid. Parang sikip na sikip sila doon sa lugar nila. That's how yun yung naramdaman ko. Tapos all the while, kaya pala ganun. Parang sinasadya mo pala yung, ngayon na-analyze mo na lang, shucks, kaya pala ganun. Pero para magmukhang, alam mo yun, hindi mukhang malaki. Alam mo yung zoom in ang dating. Yes. Nagigets mo yung point ko. Although, all along, nandun na pala sa ganung pamumuhay. Pero, parang it was being kept hidden to most of the brethren. With all fairness naman, baka sabihin nila, nagsisinungaling yan si Badong. Hindi ba Badong? Totoo naman na noong nakatira tayo sa 155 Rua dos Lambares, Guasu, sa Brazil, yung unang bahay doon, hindi ba talagang siksikan tayo doon? Yung part ng garahe ay ginawang kwarto ng mga lalaki, tapos parang yung nasa kabina ka ba, yung bunk bed basta parang kang nasa cabin. 1, 3, 4, 5, 6. So 2, 4, 6, 8, 10. 10 lalaki yung nasa isang kwarto. Yes, there was a time na may ganon. Pero hindi natin may kakaila yung fact na lumabis na sa dapat. Biro mo, kaya nga yung mga dumami yung closet sa Brazil na nag-feed nga information. And I wouldn't be surprised. Kasi ako, I felt betrayed. Ako lang yun personal yun Parang ang iniisip ko palagi nun, Badong, totoo lang, hindi ako para magpaka-plastic, ano naman mahihita ako sa pagiging plastic ko dito. Wala po akong kinikita dito. My time is free. I'm giving it to PPP for free. My channel is not even, my personal, yes, it's monetized, but I'm not even using my page, Badong, for, ang tawag dito, to earn na ang kapatid ang inaano ko. Yes. No. Definitely because it's a different, nakita nyo nga, hindi ako masyado nagla-like sa mga accounts kasi I'm using my accounts for my business. So, kung ang intention ko to gain money, to earn, to monetize, I can easily do that. Kasi kaso lang hindi ganun ang mindset ko, hindi ganun ang pananaw ko. I'm doing this because I know we have a lot of healing to do. I know we have to unite because we all understand each other. Naiintindihan natin ang sakit na nararamdaman natin. Pero we cannot just parang cried over spilled milk. Kasi tapos na yun All we have to do is be strong. Kasi kung hahayaan natin para tayo nalulugmok palagi, palagay ko hindi matutuwa ang Diyos sa ginagawa natin. Yes. Diba? Actually, yung topic nila na naman kanina yata, yung wag daw magtatakwil kahit pinakamaliit na kapatid. Sabi ko, that's good. Kalokohan yan. Biruin mo, paano hindi magtatakwil? Kayo nga mismo, kayong royal family. Biro mo, hindi nyo naman inaaruga yung mga kapatid. Inaaruga ninyo pag may nakakakita, pero behind the camera, wala kayong pakialam sa mga kapatid. Tingnan ninyo, bakit hindi nagkaroon ng ingay sa loob ng iglesia yung napalakol? Kasi yung napalakol, ang tawag nila doon, sintu-sinto o siraulo. Yung pinalakol habang nagpapasalamat.
Oo. Nabasa ko lang dun sa ano Uh, a sa week Reddit eh. a week before na mangyari yung palakulan, bumili yun sa tindahan ni Beth Rason, yung mother ni Daniel Rason. Hmm. Nangingi siya ng sukli. Ako nagka-cashier kasi ako during that time. Doon sa tindahan, nangingi siya ng sukli. Kahit wala siya sukli, binigyan ko ng sukli. So Magkano lang nandun naman ang ka binigyan when that happened? na? Nandun ka when that happened? Nandun ako when that happened. Kasi ang Yung mahal-mahal palakol naman. incident? Yes, nandun ako nung palakulan incident. So when was that? Pasalamat yun mismo. Opening Hindi, I mean, what year? What year was it? 2022 or 2023 yata, if I'm not mistaken. 2022. 2023. So nandito ka ng 2023 sa Philippines? Yes, nasa Pilipinas pa ako noon. Okay. 2023 Yeah. November. Never binanggit yun, ano? Never binanggit. Yes, never binanggit yon. Sabi ko, Mami, binigyan ko pa nga po ng sukli yun, no? Sabi ko kasi hingi siya ng sukli. Baka po walang pera. Sabi ko, nagpaluwal ako. Magkano lang naman yung hiningi ng kapatid? Napakamahal kasi naman talaga nung paninda nila. Kaya, Syempre, isipin mo na lang palagi ang pag bumili ka, it's for the gawain. Lagi naman ganun. Lahat naman tayo, I think, everything na in-spend ako, sa dami ng mga, hindi ko sasabing malaki ang binibigay ko, ha? I'm pretty sure mas marami ang nagbibigay ng mas malaki kung ano man ang binigay ko or anong naituwang ko. Ang point ko is, alam sa lugar namin o sa lokal, kapag nilapitan ako, sinasabi ko kung ano yung saan ako okay mag-help, saan din ako yung wag na muna dyan. So, isa lang naman ako sa mga core ako, part ako ng core. Well, kung hindi ko alam yun, dapat hindi ko alam yung ibig sabihin ng core, di ba? So, miyembro ako noon. Naging ano pa ako dyan sa copy na sabi, may pagka-insurance, pero okay na rin din. Kung wala man ako na benefit doon, okay na rin. Yung huling copy, yung merong amount na binabayaran parang insurance type daw. I was part of that too. Kasi nga for me, ang gusto ko makatulong. 1,200 yata kung di ako nagkakamali yung premium. Yes. So, nagkaroon ako ng ganyan. May mga months na nami-miss out ako. Pero syempre, papaalalahanan ka, 'di ba? So, yun, hindi ako tumatalikod pag alam kung para talaga sa gawain. Ang madalas na na dinidecline ko politely, for example, concert, yung Wish, yan, medyo hindi ako masyadong, hindi ako masyadong pala suporta doon. Pero sa yung Loop, yan, MCGI Cares, saklap lang. Meron akong kukwento, experience ko sa may isang program sa UNTV, hindi pa ako nag-work doon yet. I was still at Enchant. Andiyan ka ba? Hindi kita nakikita eh. Dito ako, nawala nga sa isip ko, hindi mo pala ako nakikita. Tango lang ako ng tango. So, nagtatrabaho pa ako noon sa theme park. Isa lang naman ng theme park dito sa Philippines, sa may bandang Santa Rosa. Yes. So, doon pa ako nag-work, pero kapatid na ako. Now, yung isang programa ng UNTV, nag-shooting sa lugar na yon sa EK. Yun na nga. Tapos, lahat kasi ng shoots or shooting from other channels, ako nag-handle. Kasi under ko akin yung scope na yon. Special events and entertainment kasi ako. So, since syempre, alam nila, kapatid, ganyan. So, I think they were expecting na lagi ako nakabuntot sa kanila at bibigyan ng special treatment. Parang ganon. Ang treatment namin sa lahat ng shows, lahat ng channels is the same. We prioritize our guests. When we say guests, ito yung nasa loob ng EK, nagbabayad sila, they want to enjoy the rides. So we prioritize them first. Maghihintay lang kami ng queue from the ride operators. Pag halimbawa nakikita nilang konti lang yung guest na sasakay. At yung mga guests naman, pag kilala nila yung artista at alam nilang shooting, nagpaparaya sila. Bawa,
Sino ba yung mga na-handle ko? Casey Concepcion, Christopher De Leon, Angel Locsin. Ikaw ba, aarte ka? Na parang, hindi pwede. Ako lang muna dito. Ano, Angel Locsin, gaganon ka ba? Natural, hindi. Yes. Normal yan sa tao eh. It's a very common Mhm. actuations. Kasi parang yung pagka-star nila, masyashock ka din eh. Oh, Yes. si Angel, di ba? Normal yun eh. Yes. So, eto na. Sa dinami-dami ng shows na hinawakan ko, ABS, GMA, TV5, pagdating sa UNTV pa ako nagka-problema. Ano Kinumplain ako. naman yung naging problema mo sa UNTV? Kinumplain ako na hindi ko daw sila inasikaso, na como ba maliit lang daw silang network, ganun-ganun lang daw pa sila, parang iniitsupwera lang. Ang kumausap sa akin si Miss N. Mhm. Tinawagan ako, sabi ko, hindi ko alam na may ganyang problem kasi naka-memorandum kami sa buong department. Ano yan eh, process namin yan. So every time that I have a shooting from other networks or any networks, may memorandum ako ilalabas na ito yung mangyayari, ito yung mga rides na possible na mag-shooting sila because kailangan sa storya nila. So binibigyan sila ng heads up Mhm. kasi para hindi ma-disrupt yung operations namin. Let's face it, hindi naman ganun kakilala si UNTV during that time. Yes. Okay? Hanggang ngayon naman, hindi naman siya kilala. Huwag mo nang gatungan, ginagatungan. Hindi, lang natin yung reality. Real talk lang. Oo na. Pinagaganda ko na nga eh. Ako kausap mo. Okay. I'll try to behave. Okay, I'll try to be like a human. Okay, anyway, so ayun na nga, nagkaroon ng complaint na yung mga cameramen nagrereklamo daw, kesyo-kesyo, para daw silang, parang minamaliit daw sila, ganyan-ganyan. So si Miss N to kausap ko sa Yeah. phone. N- Sabi ko, N as in Nana. Nana, oo nga, ND. Oo, yes, correct. So sabi ko, never po ako nagkaroon ng complaint sa lahat ng hinawakan ko. This is my first time. At ang nakakadismaya, magkausap ka sa at ang nakakadismaya po sa akin ngayon, mga kasama ko pa sa natin, di ba? Parang, nahihiya ako sa sarili ko. Actually, hindi ako nahihiya sa kumpanya. Kasi, sabihin naman nila sa akin, saan ba yan? Maiintindihan ko sila, di ba? Si Emil Domingo kanina pa ito nangungulit eh. Shh, quiet! Nag-initial na nga kami. So anyways, ganyan. Sabi ko, it is my job and my responsibility to also comply kung ano ang sinasabi sa akin ng operators. Doon lang ako po pwedeng mag-go signal kung tutuloy sila. Ang kino-complain nila, hindi daw sila inasikaso, hindi daw sila parang binigyan ng special treatment, ganyan. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko kay Miss N, ang sakit sa kalooban na ang nagko-complain sa akin, kasamahan ko pa mismo sa Never po ako nagkaroon ng complaint, sabi ko, kasi in-explain ko naman din na ganito po ang mangyayari, ang masusunod po talaga yung operators, hindi ako, kasi sila yung nakakakita ng queue ng guests. When you say queue, yung nakapila. Oo. Kasi tinatimingan nila yan na sabihin nila sa akin, syempre hindi Miss D, alam mo naman kung hindi yun Miss pagka ganito na po yung guest, dun lang po tayo mag-go. Sabi ko, yes, go for it. Kasi ayoko magka-problema rin ako sa operations dahil malaking malaking problema yun pagka ayaw namin nagkakaroon ng guest complaints, syempre. So, ang haba ng usapan namin, yun nga, hindi ko nagsikaso. Sabi ko, baka naman makarating pa yan kay Yakoy.
Siyempre, alam mo na kung sino yung part ng bread and butter, di ba? Yes. Sabi ko, mamaya makarating pa po negatively yung feedback, ganyan. Sabi naman ni Miss Anna, hindi naman. So, ang sa akin naman is, panatag naman ako na sinabi niyang hindi naman. Pero ang point ko is, ang naging problema ko pa mismo, yung mga kinikilala kong, gets mo? Yes. Samantalang, Yung mga my God, kilala mong maayos, matitino, peacemaker. Kasi itong mga naging client ninyo, kagaya ng ABS-CBN, GMA7, oo ba dong? Kilala ako ng mga artista. karoon problema. Sila lang. Alam mo, hindi ako nagyayabang. Pag binanggit mo ang pangalan ko kay Mark Nelson, ay my goodness. Sabi ko sa iyo, I am not para magyabang. Kaya nahiya ako sa sarili ko na parang, kung sino pa yung ano ko, yun pa yung may ganito ako na, shocks talaga ako nun. Parang shock.